Buti ba dyan, pumapasok ka, ano? Natin, nandiyan sa'yo. Ayaw mo na mag-jacket, man. Play. Ang unang katanungan. Pare, pagpapatuloy lang natin yung naputol kanina. Okay? So, ang unang tanong natin, pare, kasi, di ba? Kumbaga, sa positive energy kasi, di ba, naniniwala tayo eh. Di ba, meron mga positive energy and negative energy. Sa tingin nyo ba, pare, yung mga ganong bagay na ma-manifest ba? Naniniwala ba kayo sa manifestation? Manifestation. Ikaw to, naniniwala ka ba sa manifestation? Ako pare, naniniwala naman ako. Kasi pare, ang manifestation is goal yan eh, di ba? Goal natin yan. Talagang kung magmamanifest lang tayo, tapos di naman natin ina-actionan, walang mangyayari. Pero kung a-actionan natin yan, talaga ma-achieve natin yung goal natin. Kaya, talagang importante rin pa rin na nagmamanifest tayo. Parang positive mindset kasi natin yan. Talagang kailangan nating mag-manifest para alam natin kung ano yung kailangan natin gawin. Para may plano. Kasi kung walang goal, pare, walang plano. Diba? Oo. Tsaka kung walang plano, wala ding goal. Wala kang, parang ano, kailangan mo ng blueprint. Oo, blueprint, pare. Tapos ano naman yun tol, sa manifestation naman. Parang sa crush mo lang yun eh. Tol, kung ma-manifest mo lang yung crush mo tapos wala kang ginagawa, ano mangyayari, no? Kailangan i-add friend mo. Maglalike ka sa story. Parang ganun. Tapos papatamaan mo ng mga shared posts. Tapos, dapat yung maglalagay ka din sa notes. Patungkol sa kanya. Siyempre, ganun din sa buhay. Kung gusto mo umayos ang buhay mo, simulan mo yan sa pagbutihin mo yung pag-aaral. Dapat meron kang plano na dapat nakaset na yung plano mo. Diba? Tutungtong ka na ng senior high. Ano ba yung skills ko? Ganyan. Dapat naka-align siya, tol, kung ano talaga yung skills mo, ganun. Pero pansinin mo to pare. Nag-uumpisa naman lahat sa manifestation. Oo. Diba? Diba? Magmamanifest ka muna bago ka magplano. Diba? Kasi karamihan sa atin, nakikita natin sa social media eh. Diba? Oo. May nakikita tayong successful. Pwede, ma-manifest na natin yun. Oo. Na gusto ko rin maging ganito. Gusto ko rin maging successful tulad niya. Di ma-manifest na natin yun. Goal na yun, pare. Goal na natin yun na kailangan natin ma-achieve. With Pero action. Doon na tayo magpaplano. Pagkatapos natin magplano, planning na, doon na natin ipapasok yung action natin. Tama. Excuse me po. Ano din yun, tol eh. Ano din, minsan ginagawang meme yun, pre. Ginagawa siyang meme, halimbawa. Laptop cutie. May cutie, tol. Alam nyo ba yung, ano na yun, yung trend dati. Trend dati na, ano. Di ba nagsunod-sunod yun? Nag-shared post lang siya ng laptop cutie. Parang after a week, ganun. Ang Lumipas manifestation mga, is ano. paghiling din eh. No? Oo, hihilingin mo talaga. Hinihiling mo. Eh, siguro, ano eh. Yung siguro yun, laptop cutie. Parang may string na humila, tol eh. Parang ganun. Pero, ano lang yun. Parang hindi naman lahat ata eh nakukuha yun. Parang ano eh, tsambahan, tol eh. Parang kang itataya mo lang. Parang wala namang masama sumubok. Wala masama mag-try kasi wala namang mawawala sa'yo kung sabihin mo laptop cutie, cellphone cutie, iPhone cutie. iPhone XR cutie. Kailangan specific pa, tol, di ba? Minsan specific pa yung sinasabi nila eh. Doon naman sa ano talaga, maganda din talaga yung nagmamanifest ka. Like, it's a belief. Parang paniniwala mo na din. Like, sasama mo ng paniniwala na may kasamang gawa. Wala mawawala sa'yo, tol. Rhyming pa yan, pare. So, maiba naman tayo. Ano ba mga sunod na katanungan natin dyan, tropa? Pare, di ba nga, naano natin yung sa manifestation? Di ba? Sa action. Di ba na dapat may action, hindi lang puro manifestation. Di ba? Siyempre, di ba, pagka gumagawa tayo ng action, minsan, siniswerte, minsan minamalas. Di ba?
base lang yun sa, di ba, sa mga paniniwala ng tao na swerte ka, malas ako. Swerte ako, malas ka. Araw mo ngayon. Di ba? Kaya ito ang susunod kong tanong sa inyo, pare. Naniniwala ba kayo sa swerte? Swerte. Gandang tanong yung gago. Ikaw ba naniniwala ba sa swerte, pare? Naniniwala ba sa swerte? Ako pare, naniniwala naman ako kasi tayo mismo ang gumagawa ng sarili nating swerte. In what way? Tol? Paano? Kasi pare, kung iaasa natin sa paghiling lang, Hmm. walang mangyayari. Ang swerte natin pare nasa atin. Hmm. Kasi action pare yan. Yung swerte na sinasabi niyo. Oo. Kailangan ng action yan pare. Kasi kung hindi mo actionan yung sinasabi mo gagawin mo, Oo. hindi ka saswertehin. Hmm. Parang sa pagte-trade ko lang ganun. Saswertehin ba ako kung hindi ako papasok sa may trades ko? Halimbawa, kung hindi ako magbabay, saswertehin ba ako? Hindi naman. Kung hindi ko actionan yung mga bagay-bagay, walang mangyayari. Ikaw pare, para sa'yo. Nagigets ko yung point niya, tol, ah. Yung sa akin naman, tol, parang ano yan eh. Pumunta ka ng sa manghuhula. Sabi sa'yo ng manghuhula, napakaganda ng future mo. Ganyan, maganda yung future mo. Magiging mayaman ka. Eh, anong nangyari, tol? Ang sistema, wala kang ginawang action. Naghihintay ka lang kung kailan yun. Hinihintay mo lang dumating yung swerte mo. So, doon sa swerte nga, tama nga yung sinabi ni Bossing na kailangan yung swerte, may action. Kung gusto mo gumana yung swerte mo, Lagyan mo na action. lagyan mo ng action talaga. Kailangan, meron ka talagang investment. Then, kung paano ka gumalaw, doon na rin gagana yung swerte. Like, kalimbawa na lang sa social media, no? Mga good side dito, nagtitinda ka. Eh, meron sa'yo naka-spot ngayon na sikat na influencer. Eh, nakita yung product mo na, halimbawa, nagtitinda ka ng pagkain. Ngayon, napabili sa'yo. Hindi mo alam na binigyan pala niya ng review yung pagkain na masarap pala talaga. Biglang pumutok ngayon yung mo, yung tinitinda mo ngayon. So, parang ganun tol yung sa swerte tol. Kailangan talaga, lang din yan eh. Buenas kung buenas ka talaga. Malas. Pero kung lagi kami na malas, nakakapanghina din kasi ng loob talaga pag minamalas ka eh, no? Halimbawa, swerte mo sa malas. Parang ganun eh. Parang swerte mo sa malas tol, eh, ganun. Pero yung swerte kasi, kailangan talaga ng action. Kasi, Mm. halimbawa na lang, nasa higaan ka lang. Oo. Nakahiga ka lang pare, wala kang ginagawa. Tapos, humihiling ka na bigla ka magkapera. Oo. Hindi swerte ang tawag doon pare. Himala. Himala ang tawag doon. Hindi swerte. Sabi nga ni Nora Honoreno, walang himala. Walang himala. Oo, pare. diba? Hindi ka magkakapera sa higaan lang. Hindi ka kikita ng natutulog lang pare, nang walang ginagawa. Kaya yun ang... Hindi ka pwedeng kumita, no? Yun ang definition ko para sa swerte. Kailangan mo ng action. Oo, tol. Action talaga pare. Ikaw, tol. Sa'yo naman, ano yung take mo doon? Ay, ulit, tanong. Yung tanong is kung naniniwala ka din ba sa swerte? Ano yung take mo sa swerte-swerte na yan? Pare, ang take ko pare sa mga swerte, which is, di ba, luck nga. Di ba? Parang kagaya lang din nung kay Art eh. Di sa kay Bossing eh. Di ba, na hindi ka swertihin kung wala kang gagawin. Hindi ang swerte ang maghanap sa'yo. Ikaw ang hahanap sa swerte, pare. Di ba? Kasi tama naman, di ba? Paano ka siswertihin kung wala kang ginagawa? Di ba? No. Kahit nga yung kamalasan, pare, meron kang ginawa. Bakit ka minalas eh? Di ba? Ginawa ka pare, para makalasin ka. Ano ka doon, tol? Involved ka doon. Oo. Sa malas na yun. Oh. Di ba? Tsaka even lakas sa little bit of skill on it eh, di ba? Oo. Kumbaga, merong skill pa rin pare yung pagiging swerte mo eh. Di ba? Halimbawa na lang pare, na sumungkit ka ng mangga. Di ba? Isa lang pare yung gusto mong kunin pero dalawa yung nakuha mo. Swerte na yun. Di ba? Swerte ka pare pero sinungkit mo pa rin pare. Di ba? Pero swerte ka, dalawa yung nakuha mo. Ganun lang naman yun pare. Di ba?
Parang sa ano din, tol. Bumili ka ng candy. Isa lang dapat yung laman nun. Ngayon, yung nabili mo, Dalawa. dalawa yung laman. Minsan tatlo pa nga, tol, di ba? Tatlo ah. Minsan tatlo pa eh. So, ang swerte is kailangan may action. Without action, walang mangyayaring swerte. Kasi nga, sabi nga ng ating mga kaibigan, hindi gagana ang swerte kung wala kang ginagawa. At hindi din gagana ang malas kung wala ka din ginagawa. Kaya, nasa gawa yan ng tao kung paano gagana yung swerte. Kaya, paswertihan na lang talaga, tol. Kung ang makukuha mo ay swerte, o ang makukuha mo ay malas. Malas. Di ba? Pero para dyan nga papasok yung susunod nating tanong. Di ba? Dahil nga napag-uusapan natin yung mga kaswertihan, mga kamalasan, which is sa kaswertihan, success, and kamalasan is failure. Gaano ba talaga kaimportante ang failure sa buhay? Para sa'yo, pare. Gano'n nga ba ka-importante ang failure? Papasok ulit yan pare yung ano eh. Yung action mo eh. Di ba? Sa lahat naman ng bagay papasok yun. Kasi pare kung wala kang gagawing action, wala ding failure. Kung walang failure, walang success. Di ba? Kung hindi ka magpe-fail sa isang bagay pare, paano ka matututo? Paano ka matututo na maging successful dun sa bagay na yun? Tsaka sa mga failure kasi, di ba, ibig sabihin lang naman na kung bakit ka nag-fail, it means you're trying. Oo. Sa mga taong hindi nagpe-fail, Hindi it means sila sumusubok. hindi sila sumusubok. Di ba? Kaya nga pare, di ba, saludo ako sa mga taong kumbaga kahit ilang beses silang nag-fail, tuloy-tuloy pa rin sila eh. Kasi it just shows na they keep trying and trying and trying eh. And, di Kaya ba? nga pare may risk or regret eh, di ba? Tsaka pare, parang rule yun sa, ano eh, sa universe eh, na wala namang taong hindi nag-succeed pare, na nag-try siya nang nag-try eh. Di ba? Walang taong hindi nag-succeed pare na hindi siya nag-try. Di ba? And naniniwala kasi ko pare na the universe will give us what we deserve. Oo. Kaya hindi natin nakukuha yung mga bagay na gusto natin kasi hindi pa natin siya deserve. We must be worthy sa bagay na yun. Kaya nga it takes time pare. Oo, di ba? It takes time. Takes time talaga. Bagay ba? It takes time talaga yun. Katulad na din ng ginagawa mong panliligaw. Kailangan maging worthy ka muna para sa matamis niyang oo. Kailangan nito yung paghihirapan. Kumbaga kailangan mo munang sungkitin ang mga bituin. Di ba? Para lang makamit mo ang kanyang so sweet na yes. So, may ba tayo, tol? What is our next question? So, eto pare. Dahil nga pare, di ba, pumapasok tayo sa ganyan. Di ba, sa mga ganyang usapan. May iba naman tayo pare. Usapang, ano naman tayo, kumbaga, general. Gaano ba talaga, kasi, di ba, kumbaga, dumaan tayo sa pandemic eh. Di ba? It's been 5 years. Almost 5 years. Di ba? Na. Since we got the quarantine, di ba? Oo. Ito pare, tatanungin ko sa inyo. Gaano ba kalaki ang impact ng pandemic noong 2020 sa mentality ng mga tao ngayon? Ito, tol, speaking from my experience talaga nung pandemic, mas lumala yung ano ko eh. Yung emotional, ano ko. Like yung mental health ko, tol. Yung panahon na yun, masyado ako naging emotional talaga. Kasi before, bago pa yung pandemic, bago pa mag-hit yung pandemic sa atin, ano tayo eh, nasanay tayo na laging nasa labas. Nasanay tayong lagi nakikipaghalubilo sa tao. Nasanay tayong umaalis, gumagala. Ngayon, tol, yung nag-hit yung pandemic, nalimitahan tayo. Na-shock tayo, state shock. Ano yun, parang nasa ano tayo. State of shock pa tayo nun kasi hindi tayo makalabas. Yung usual na ginagawa natin na makikipaghalubilo tayo sa tao, makikipag-usap, commute, ganyan. Sa Tren M. Dati, di ba, pwede pa mag-uusap noon. Ngayon, bawal na eh. Kahit hanggang ngayon, bawal na rin mag-uusap sa tren eh. Tapos naka-face mask pa din yung iba. So,
yung pandemic talaga is nagkaroon talaga ng malaking damage talaga sa society natin, lalo na sa mental health ng mga tao. Yung kumbaga nawala yung support system natin at tinatawag nating support system which is our friends, 'di ba? Kaya sabihin na natin yung family is nandyan, pero hindi naman halos lahat ang support system is yung family. Meron pa din ilan na talaga ang support system nila is yung friends nila. Lalo na yung merong family issues. Meron yung hindi sila masyadong close sa pamilya nila, hindi sila masyadong open. Lalo na yung lagi na pagbubunto na ng galit, ganun. Lagi na lang napapansin, laging kinokolot yung yung mga ginagawa nila. Like, wala silang lugar sa bahay, sa tahanan. So, kung yung iba is, halimbawa is, pumabor sa kanila, yung ganun. Ewan ko lang kung may pumabor talaga sa ilan na yung nag-hit yung pandemic. Kasi, parang ala ata, no? Parang halos ata, wala eh. Pero, hindi natin alam. Yung iba, yung nag-hit yung pandemic tol, talagang parang naging impyerno talaga yung Oo, pare, nila kasi eh. nung, di ba nung nag-pandemic, Oo. nawalan ng trabaho yung iba. Oo. Talaga yung employment, pare, bumagsak. Hirap. Napakahirap Talaga. ng buhay nun. Tsaka yung kumita ng pera ton, Oo. mahirap talaga. Marami paring namatay. Maraming, Oo, isa pa yun. oo, Sobrang daming nawalang tao. No? oo. Maraming nawalan ng pamilya. Mm. Nasira yung pamilya, no? Oo. Ang malala pa nun tol maubo ka lang eh. Dinala ka sa ospital eh. Puta tol, may COVID ka na. Bigla ka nagkaroon ng COVID tol, di ba? Yun nasamid ka lang. Pagdating mo sa ospital, di ba? Sa sobrang kaba mo, nagpa-hospital ka. Nagkaroon ka ng ano tol, COVID. So yung COVID talaga na yan is naka-apekto talaga sa pangkabuhayan natin. Lalong-lalo na sa mental health. Sa kung paano tayo makapag-socialize. Tol, sabihin na natin, ang nagligtas talaga sa atin nun, sa panahon ng sa pagiging bored, walang magawa, is yung social media yung naging way natin para i-release yung mga stress. Doon na nagsimula to lang, mga LDR thing. Doon nagsimula yung mga LDR. Tapos yung, tol, pinakasikat dati nun na magkakilala muna kayo sa CODM, baga sa ML. Yan eh. Para naging dating app nga yung CODM nun dahil sa ganun. Pero meron namang times na masaya. Lalo na nagkaroon ka ng mga bagong kakilala, mga bagong kausap. So, through social media, kumbaga is naging para siyang siya yung naging support system ng karamihan para mairaos yung taon na hindi sila makalabas. Kasi ang dami na buong trend, tol. Ang dami na buong trend dahil sa, gumana yung pagiging creative ng mga tao eh. Ang dami palang, basta talaga eh, nagugulat din ako sa mga naiisip ng tao eh. Kumbaga, ang likot ng isip nila, tol. Ang dami na naiisip na trend. Doon na lumawak yung social media, eh. Oo, dun tol talaga yung nagkaroon talaga sila ng, kumbaga, ang daming nausong trend eh. Ang daming, Pero may masamang epekto din ng social media. oo, yun nga lang. Sabi nga natin kanina, di ba? Hindi lang good side ang epekto nito. Laging merong bad side. Merong positive effect at negative effect din talaga. Ang nakikita kong bad side ng nagkaroon ng quarantine is para yung mindset ng tao. Yung isipan ng tao pare nahuli na. Parang naging delay na. Halimbawa, katulad na lang nung mga nakaraang panahon na kaya naman nilang mabuhay kahit hindi ganun masyadong karangya. Oo. Masyadong angat yung buhay nila. Kaya nila mabuhay. Halimbawa na lang nakagraduate nung kahit wala pang K-12. Oo. Ngayon ba kung walang K-12, kaya mong gumraduate ng college? Mahirap na, di ba? Hindi katulad ng mga nakaraang estudyante. Yung iba naman kasi may kanya-kanya silang take dyan eh. It's like, meron nga sa positive, just negative effect. Kasi para sa ilan, ang K-12 talaga is parang dagdag lang taon. Sa iba naman, dagdag kaalaman. Like, parang binuo yung K-12 tol para magkaroon tayo ng dagdag ng skills eh. Parang ganun yung take nila dun eh. So, parang nagigets ko yung points mo pare ah.
meron lang talagang positive and negative effect lang talaga dyan. So, doon naman sa ano, tol, pag-usapan natin yung naging action ng government natin, kung naging satisfied ba kayo sa ginawang, ano, nun, di ba? Sa school din, di ba? Paano sila nakaisip ng way para magtuloy yung, para hindi tayo madelay na 1 taon. Di ba kasi ang hirap nun, tol, kung madedelay tayo, di ba? Sana, pa tayo, first year pa lang sana tayo ngayon, di ba? Kaya grade 12, kung nagtuloy-tuloy, kung hindi sila nakaisip na parang. So, ano yung nyo, tol? Kasi sobrang medyo sensitive nga din naman. Ano yung little insight nyo lang kung ano yung, nila, naging take nila doon, naging action nila. Para sa akin, personal lang naman di ba? Oo. Kasi many people think that the government mishandled the pandemic. Di ba? Maraming tao nag-iisip na, di ba, na what if the government could have done more, di ba, to prevent the pandemic. Di ba? Pero para sa akin, kumbaga, tip of the iceberg lang. Di ba? Kumbaga, marami rin namang mga naging benefits yung pandemic. Di ba? Kasi ako personally, sa tingin ko, maraming mga taong nag-matured after the pandemic. Di ba? Maraming taong, kumbaga, dumaan sila sa realization phase. Di ba? Na this is the real world. Di ba? Na anything can happen. Di ba? Pero kumbaga, props pa rin di ba sa government natin na naipagpatuloy nga yung sa mga schools. Di ba? Na hindi hinayaan na ma-delay ang education ng mga kabataan na they still keep learning. Di ba? Pero eto nga, dahil nga napag-uusapan natin ng pandemic, pare. Eto ang tanong ko, pare. Do you think the pandemic is made by the Matrix? Do you think the pandemic is made to control people? Ano ang take nyo doon, pare? Shit, man. Medyo napaisip ako dun eh. Medyo mahirap nakatanong. Oo eh. Pero sa panahon ngayon, tol, ang hirap na maniwala sa binabalita talaga. Kaya nauso din talaga yung fact checking, ganun. Check mo yung facts kung totoo, kung tunay, kung reliable ba yung source. Pero pare, pansinin mo, nung lumabas yung pandemic, diba dati nung hindi pa lumalabas yun, wala yung mga virus na binabalita na galing sa ibang bansa, na nakakamatay daw, kailangan ng quarantine, di ba? Hindi naman dati nangyayari yun, di ba? Parang minsan mahirap din maniwala. Parang tol eh. Yun yung parang akala natin, tol, is pucho-pucho lang yung virus na parang lang yun eh. Ay, kaya natin mag-adapt dito. Wala lang yan, Pilipino tayo eh, kaya natin yan eh. Parang ganun yung naging atake nun eh. Pero guess what? Iba pala talaga yung epekto. Para tayong, parang naging, FBI open up, pare. Talagang binuksan ng sapilitan yung pintuan, tol. Para pumasok yung virus. Pero ito pare, nung pumasok yung virus, alam mo kung ano maganda nangyari? Nakahinga yung mundo, pare. Oo, kasi walang masyadong, pollution. Oo, walang pollution. Oo. Walang mga makina masyadong umaandar. Oo. Walang sasakyan sa kalsada. Tsaka pare, tsaka yung pamilya pala. Ito pala positive way ng positive side ng nagkaroon ng quarantine. Is naging close ka sa pamilya mo kasi Parang siya nag-reconnect. na lang. Oo. Nag-reconnect, no? Oo. Yung band nyo mas naging matatag pa. Oo. Kasi sila na yung lagi mong kasama. Wala ka namang ibang mapagsasabihan kundi sila. Oo. Kaya, nung araw din na yun, naging masaya din. Totoo naman, naging masaya yung nagkaroon ng quarantine. Kasi mas nagkaroon tayo ng time sa mga magulang natin, sa pamilya natin. Kasi, pare nung quarantine na yun, di ba ang trabaho is na lang? Parang online na lang, gano'n. Oo. Work at home na lang, gano'n. Oo. Kaya mas naging stronger yung band natin sa kanila. Tsaka tol, tanong ko nga sa inyo nun. Kasi hindi ko talaga naabutan yun. Yung Gcash ba is dati ba talaga nagagamit na siya dati? Madalas na talaga siya nadagamit dati bago pa mag-quarantine.
bago pa mag-hit yung pandemic, talaga ba nagagamit na siya talaga, yung GCash? Hindi pa. Hindi ano. Hindi pa masyado siya nagagamit. So, yung mga ibang apps is like GCash, parang na-utilize ng ano eh. Lumawak nga pare ang technology. Tapos Food Panda, tol. Mm. 'Di ba? Food Panda ngayon, halos ngayon, ano eh, G pa din eh. Mas lalo nga kamong pumutok yung ano nila. Grab, ganyan. Ang ano dun, tol, parang masyado tayo nag-rely sa simula yung nag-hit yung pandemic. Napansin nyo na ba masyado tayo nag-rely sa social media? Parang kasi dati, tol, di gaano eh. Nakakapag ano pa tayo. Sa experience natin, nakakapag-bola pa tayo nun. Alam mo kung ano Nakakapa... nasira ng social media? Hmm. Yung band pare. Yung banding natin. Yung banding natin sa pamilya kasi. Hmm. Sa isang araw pare. Hindi natin makikita na yung isang tao lang hawak na cellphone. Oo. Nasisira nila yung relasyon kasi. Lagi na lang cellphone yung hawak. Oo din. Parang ano yan eh. Kasi nun, puro cellphone. Dahil nga bored yung buong pamilya, tol. Lahat sila nakatutok sa cellphone. Tsaka ano din, lahat sila eh talagang hindi na nagkakasabay-sabay sa pagkain, 'di ba? Kasi yung isa, halimbawa, mamaya na lang kasi naglalaro pa. Yung iba naman, kumakain habang nagse-cellphone, naglalaro. Kaya tama rin yung magulang natin na talagang cellphone na sumisira sa atin. Talagang may ano din eh. Naiintindihan ko Oo, na eh. naiintindihan ko rin minsan eh. Oo, Puro meron ka na lang cellphone. Cellphone ka na lang cellphone. dati ano eh, against ako dun eh. Oo. Hindi totoo yan, sabi mo lang yun. Eh ngayon eh, kumakatok na sa akin eh, parang totoo yun, hindi ka lang naniwala. Ganun, parang ganun yung nangyari eh. Kasi makulit pa tayo nun eh, di tayo nakikinig eh. Siyempre, dumaan naman tayo sa face na ganun. Pero nga tol, heavy on realization hits different talaga tol. Heavy talaga sa word na yun. Talaga habang tumatagal ang panahon is nare-realize natin yung mga mali nating ginagawa eh. Yung mga desisyon nating mali eh. As we grow older nga sabi. Oh, habang tayo tumatanda, naiisip natin yung mga mali natin. Eh meron naman tol. May tumatandang maayos nga, nag-grow. Meron naman tumatandang paurong. May mga ganun na mga bagay, mga instances na mga paurong tumanda eh. Pero dahil dyan, maiba tayo tol. Ano ba ang ating next na katanungan? So, yun nga pare, di ba? The pandemic hits, di ba, during 2020 era. Di ba? It's like the longest year, di ba? It's like the longest year of our life based on our own experience, eh, di ba? Wow, parang ang dami nangyari nun eh. Di ba? And maraming mga taong, kumbaga, they lost confidence di ba, with themselves, di ba? Kasi nga, nag-pandemic nun. Di ba? Kumbaga, wala kang ganong interaction. Paano ba ka makipag-interact sa tao ulit? Kaya yun ang susunod kong tanong sa inyo, pare. How can people build more confidence? Paano sila pare magkakaroon ng kumpiyansa sa sarili? Ano yung mga pwede nilang gawin? Kailangan nila paring overcome yung mga hindi nila kayang gawin. How will they do that? In your own way, paano ka nagkaroon ng confidence pa? Halimbawa, takot kang makipag-usap sa ibang tao. Takot kang makipag-socialize. Ang maganda mong unang gawin is subukan mo sa maliit na bagay. Makipagkaibigan ka sa hindi mo masyadong kilala. Kamustahin mo sila. Kausapin mo bigla. I like small talks pare, parang Small talks lang. kikreate ka lang ng small talks, ganun. Mm. Then after mga ilang, mga interaction ulit. Parang lalalim na lalaki pag-uusapan yung ganun. Mag-build ka ng mga kaibigan.
Kasi pare, yung kaibigan, malaking epekto din sa atin yan. Parang Big sila din yung factor sila, tumutulong no? sa atin na Oo. mag-build ng confidence natin. For me naman, paano nag-build ng confidence? Ako talaga dati tol, mahihayin ako eh. Mahihayin talaga ako. Hindi ako magsasalita hanggang di mo ako kakausapin. Pero ngayon, as I grow older, nagkakaroon na ako ng initiative na ako na mismo yung kusang kakausap sa tao. Ako na mismo yung ano eh. Nagugulat din ako sa sarili ko eh. Ako yung dating hindi nakikipag-usap hanggat hindi mo kakausapin. Ngayon, ako na yung kakausap sa'yo kapag hindi ka nagsasalita. Tulad na lang ito pare. Ginagawa natin. Oo, ginagawa natin ngayon. Dati, di natin kaya magsalita sa ganito. Oo. Social anxiety ba? Tsaka natatakot tayong i-judge ng tao Oo. talaga. Ayun Pare, din yung big factor doon mm. tol, kaya nahihiya tayo kasi baka i-judge nila tayo. Dapat pare, sa ganong lagay, dapat wala tayong pakisasasabihin nila. Oo. Kasi, wala namang masyadong epekto. Pero kung sasabihin nila na, kung magsalita man sila ng negative effects sa atin, Oh. nasa atin naman yun kung paano natin i-handle. Paano natin ititik? Oo. Ano nila? Kung paano natin gagawan ng action. Hmm. Diba? Kung mahihiya tayo pare, kasalanan mo yun. Kasalanan na natin yun. Hindi na nila kasalanan yun. Kasi pwede ka naman paring, pwede mo namang lakasan yung loob mo eh, di ba? Hmm. So, talagang ang pag-build talaga ng confidence is mag-i-start yan Sa'yo pare. sa'yo talaga. Mm. Mag-i-start yan kung paano mo babaguhin yung sarili mo. If tanongin mo yung sarili mo kung hanggang dito na lang ba ako. Kasi pare, sa lahat naman ng pagbabago, nasa sa'yo. Lahat Hmm. naman ng pagbabago, nag-uumpisa sa'yo. Lahat yan, nasa sa'yo pare. Oh, if you really want to change, if you really want that change na talagang gusto mo talaga na baguhin, Baguhin mo yung pag-iisip mo, di ba? sisimula yan talaga sa pagbabago ng mentality talaga. Makakatulong dito tol yung yung pagbabasa ng mga self-help books, then social media sa YouTube. Ganap ka ng doon, ng mga nagmo-motivate, self-motivators, ganun, mga nagmo-motivate sa mga tao. Step by step lang naman. Siyempre, hindi natin bibiglayin niya. Magsisimula tayo. Baby step lang. Tsaka pare, yung yung social media din, iwasan na rin natin yan. Parang Oo. dan tayo. Parang limitahan na natin yung sarili natin sa social media. Kasi parang yung sarili natin, tinatago na natin sa social media. Di ba? Mga tinatawag na keyboard warriors. Yung mga yun eh. Parang, Tol, doon nga nauso yung, di ba, yung online suntukan din, di ba? Oo. Yung yung online suntukan eh, no? kung ano yung mga nararamdaman natin, social media na lang natin nilalagay. Dapat sa personal, pare, di ba? Kaya naman natin makipag-usap sa tao. Dapat ganyan yung baguhin natin. Baguhin natin sarili na natin na di tayo masyado nagre-rely sa social media. Ano yun? Ano talaga, magsisimula, baby step talaga. Like, for example, ngayong araw, mag-ano ka lang, mag-start ka lang ng, halimbawa, 1 hour cellphone. Pahinga, rest. Then, try mong mag-start na ayusin higaan mo. Bago ka mag-cellphone muna, sa pagagising mo sa umaga, start ka, inat ka, mag-inat ka. Then after that, ayusin mo higaan mo. Ano ka, batiin mo yung mga nasa inyo, good morning, ganyan. Pero dapat marunong ka makipag-interact sa tao ba? Yung talaga with the help of social interaction talaga, doon mo mag-build ng unti-unti mabibuild yung confidence mo na makipag-uusap mo sa ibang tao sa Then after, di mo na mamalayan, kaya mo na makipag-usap sa maraming tao. Like, dati mahihayin ka lang, ngayon student leader ka na, nag-announce ka na ngayon sa lahat ng mga estudyante, no? Saka isa pa yun, pare. Sa eskwelahan, di ba? Mm. May votings na president, Oh. kung ano-ano. Parang, yun din. Way din yun, pare, na kayang i-build yung confidence mo. Di ba? Kayang i-build yung confidence mo.
Kasi kayong, yun kasi pare, tuturuan ka kung paano mag-lead. Oo. Diba? Kung paano mo i-handle yung isang grupo. Diba? Kung paano mo i-handle yung maraming tao. Doon din, kaya rin nung baguhin yung confidence mo. Ikaw pare, paano babaguhin yun? Yung confidence ba? No. Para sa, ano kasi, to build confidence kasi, di ba? You must first think like a confident person. Di ba? You must act like a confident person. Ano tol? Fake it till you make it, pare. Di ba? Kasi pare, kumbaga, ngayon, hindi naman nauso pare yung mga mahihain yun. Di ba? Oo, wala nang mga ano. Di ba kung may mga mahihain pa pare, kumbaga, counting percentage lang naman ng mga tao yan. Pero kumbaga, if you're seeking to be a confident person, 'di ba? Unang-una diyan is magkaroon ka ng tiwala sa sarili mo, 'di ba? Kasi walang ibang taong magtitiwala sa iyo kundi sarili mo eh, 'di ba? Walang ibang taong maniniwala, 'di ba? At susugal sa iyo kundi sarili mo. Of course, yung mga yung families natin, 'di ba, pwedeng magtiwala sa atin, pero kumbaga, mag-rely tayo sa sarili natin. 'Di ba? And one way diyan is yun nga gaya ng nabanggit niyo, 'di ba? To build confidence, huwag ka makipag-usap sa tao. 'Di ba? Yung secret lang naman diyan eh. Para makipag-usap ka sa tao, isipin mo na lang pag ikaw yung kinausap, hindi ba sila sasagot? Hindi ka ba sasagot pagka kinausap ka? 'Di ba sasagot ka? Kaya ganun isipin mo. Kaya huwag kang mahihiyang mag-approach ng tao kasi hindi pwedeng hindi ka nila sasagutin. Rule yun eh. Di ba? Huwag mong isipin na baka dead mind ako nito, baka hindi ako neto pansinin, baka i-judge ako neto. Di ba? Kaya kasi yung mahirap eh, yung pinapangunahan natin yung sarili natin, eh hindi pa nga natin alam kung ano yung magiging outcome. Di ba? Kaya huwag tayong mahihiyang makipag-usap sa tao, di ba? Like, ngumiti lang tayo, di ba? Pagka nakipag-usap. Di ba? Kasi we're spreading love and positive energy. Di ba? Love, joy, hope. Pare, yung mga ganun eh. Ano yan? Nakakaano din pala si Coco Martin minsan. Meron din talagang dulot yung mga ano eh. Meron din talaga mapupulot na mga words. Ano pa nga ba ang isang katanungan dyan? Ang katanungan natin pare, mapunta tayo sa kumbaga personal things. Personal things. Ito, Pang last ata yan, ano? Siguraduhin na natin medyo, maganda ang magiging sagot natin. Yeah. ano ang biggest red flag mo sa isang babae? Gago. Ulitin natin. Mauna ka, tol. ulitin natin. Di ba sa rise kasi ng social media, di ba sobrang daming mga nabubong, yun nga, gaya na pag-usapan natin, mga trends. Di ba, mga ganyan. And yung mga trends na red flag. Oo. Di ba, pamilyar naman tayo sa ganun. Siguro, di ba? Wala. Ngayon pare, tatanungin ko kayo. Ano ang biggest red flag nyo sa isang babae? Ang biggest red flag ba ni Arturo? Ano ba ang biggest red flag mo pa? Biggest red flag pare. Oh. Personal opinion lang naman. Red flag ko pare para sa babae is yung ego nila napakataas eh. Diba? Oh. Sobrang taas. Tapos minsan... Ayun ba yung mga na-meet mong babae? Yung matataas ang ego. Gano'n. Hindi naman, wala tayong babae eh. Hindi, yung mga first na ano mo, halimbawa is yung mga taong nakasalamuha mo, gano'n. Nakaranas ka ba ng gano'n? O hindi naman? Yun lang yung, yun lang Hindi yung naman, ayaw mo. hindi naman. Yun lang yung ayaw mo. Oo. Nakikita ko lang din yung social media. Ayoko lang sa babae yung masyado silang madaming hinihiling. Daming hinihiling. Na hindi naman masyadong afford. Parang hindi makatotohanan yung hinihiling. Diba? Mapapalaban tayo tol sa question mo na to. Mukhang imbis na rising natin bigla tayo downfall eh.
Deserve natin pare ng ng isa pang ulitin ang katanungan. Ulitin ang katanungan. Ang hirap sa Nag-iingat lang ba? Hindi pare, maging kalmado lang kasi tayo. Maging totoo tayo sa sarili natin. Hindi tayo naman plastic dito. Walang plastic dito. Di ba? Ano. Sa sobrang daming trends na nabubuo ngayon sa social media, di ba, sa mga TikTok, Oo. Instagram, di ba, maraming mga trends na about sa red flag. Familiar naman siguro tayo dun, di ba? Oo. Sana. Familiar tayo dyan ba? Ngayon, ang tanong ko pare, ano ang biggest red flag mo sa isang babae? Biggest red flag ko is teka. Walang emotional intelligence. Kasi as a human talaga. Naging malaking factor yun talaga yung malaking factor tol yung emotional intelligence talaga sa relationship. Kung paano kanya iintindihin, kung paano niya handle yung emotion, yung communication, and kung paano niya i-comprehend yung mga bagay na sinasabi ko. Like meron kami, for example, nasa situation kami na problem, ganyan, and hindi niya kaya i-handle yung problem. What for dun sa magiging malaking problema natin in the near future. Ganun. So, para sa akin, red flag ko is emotional intelligence kasi pag pumasok ka sa relationship, tol, halimbawa, mag-girlfriend, boyfriend na kayo, asawa na kayo, ganyan. Hindi na dapat, isa lang yung mag-desisyon. Magdi-desisyon, hindi lang isa eh. Kasi partner na kayo eh. Kumbaga, kailangan nyo na makipag-communicate sa isa't isa. Sabi nga nila, tol, communication is the key. Pero may kulang doon, tol. Kung usap lang kayo ng usap, hindi nyo naintindihan yung sinasabi ng isa't isa. Baliwala yan. Kailangan nako-comprehend nyo yung bawat salita na sinasabi ng partner mo and partner na magiging partner natin. Kailangan nako-comprehend nyo yung sinasabi nila, which is talagang big factor yon. Kasi without emotional intelligence, hindi kayo magtatagal. Kung magtagal man kayo, ewan ko kung paano kayo nagtagal. Kasi parang yan tol eh. Yun yung parang anchor siya. Kapag ba, kasi tol, hindi kasi pwede halimbawa anchor, isa lang magbubuhat. Ang bigat na eh. Sabihin na natin, 100% dapat yung makakabuhat nun. So, bali 50-50 kayo. 50% sa'yo, 50% sa kanya. So, kailangan magtutulungan kayong dalawa. So, basically, kailangan dalawa kayong magtutulungan sa isa't isa. Kumbaga, ang magiging system niyan is partner versus problem. Hindi, partner versus partner ang mangyayari. Tsaka napag-uusapan nga natin yan, di ba, yung partner versus problem. Di ba? Imagine, the problem is fire. Di ba? Dapat, di ba, kayong dalawa, tubig yung nilalagay nyo doon para maapula yung apoy. Pero, what if yung isa gasolina yung nilalagay? Yun, di ba? Di ba? Hindi maapula ang apoy, di ba? Kung yung isa gasolina yung nilalagay, lalala lang yun kahit anong tubig ilagay mo doon. Di ba? Kaya, di ba, kumbaga, kaya nga kayo tinawag na partner eh. Di ba? Meron bang partner na hindi nagtutulungan? Yun, di ba? Meron, di ba? Meron, di ba? Pero yun nga yung essence ng partner, di ba? Yun yung mga kasama mo eh, para, di ba, ma-solve yung mga problems na kakaharapin niya eh. Di ba? Tsaka emotional intelligence para sa talaga napaka-big factor sa akin yan kasi parang nagdi-demand ako na meron ako. Kumbaga, I deserve to demand because I have it. Meron ako ng bagay na yun. Kasi tol, sino na ba namang tao magde-demand na kung wala ka namang kakayahan para ibigay nito? Siyempre,
You get what you deserve. And syempre, yung kumbaga is, yung kaya mong i-serve sa kanila, syempre, ano din yun, nagde-demand ka din na, sana, kaya mo di ibalik sa akin. Kumbaga, ipapakita mo sa kanila yung kaya mo. Paano yun kung ano lang pa? Kung halimbawa, hindi nila kaya ibigay. Sabihin nila, eto ako, ganito ako. Mahalin mo ako, sino ako. Ang hirap naman nun. Pucha, ang hirap nun kung hindi ka mag-a-adjust, pare. Kailangan talaga i-adjust mo yung mga bad habits mo na talaga makaka-apekto sa relationship mo. Kaya mo mag-adjust kasi nga, syempre, mag-partner na kayo. Alam mo makakasakit sa kanya to, gagawin mo pa, di ba? Alam mo makaka-apekto to sa kanya na makaka-apekto to sa magiging future niya. Kakaroon kayo ng problema pag ginawa mo to, ganyan. Gusto ko lang naman talaga is yung iisipin yung mararamdaman ko. Kung ano yung magiging epekto nito sa akin kapag ginawa niyo isang bagay na to. Which is kahit papaano naman is parang ang liit na bagay, diba? Pero ang laking impact nun tol para sa akin. Yung naiisip mo yung partner mo kada gagawa ka ng decision. Kasi doon mapupunta tol yung respect nire-respeto mo yung partner mo. Hindi ka takot sa partner mo. Hindi ka takot sa kanya. Kumbaga is you respect her and him. Diba? Nire-respeto mo siya. Malaki respeto mo sa kanya. Yung foundation tol. Sa foundation din. Wala kayong tiwala. Kumbaga wala kayong tiwala sa isa't isa. Mahirap yun. Diba? So, kailangan balance talaga. Kailangan 50-50. Kailangan magtulungan. Yun lang naman talaga. Ngayon, tanongin mo ako ano yung biggest red flag ko, pare. Ano tol yung biggest red flag mo? Introan mo. So yun nga, di ba? Napag-uusapan nga natin yung mga biggest red flag natin no? Tayo lang ba dapat ang magsasalita, di ba? Siyempre gusto nating malaman ang biggest red flag mo, pare. Pare, para sa akin, pare, 'di ba? Ang biggest red flag, pare. Wag nating sabihin na sa isang babae. Ang biggest red flag, pare, sa isang tao. Ano ang biggest red flag sa isang tao? Para sa akin, pare, ang biggest red flag sa isang tao ay yung puro red flag lang yung nakikita niya Oo. sa isang tao. Yun. Kasi, pare, lahat ng tao merong red flag. Di ba? Mm. Walang taong walang red flag, pare. No, Hindi meron mo talaga. mahanap yun, pare. It's impossible. Di Yung ba? perfect na perfect no? Pero what I believe is kung lahat ng tao may red flag, lahat din ng tao may green flag. That's right. Bakit hindi na lang yun yung tingnan natin? 'Di ba? Bakit hindi na lang natin tingnan kung ano yung mga positive things sa tao na yun? Bakit puro yung red flag na lang yung hinahanap natin? 'Di ba? Yun yung para sa akin is the biggest red flag sa isang tao, pare. Laging red flag na lang ang nakikita. Oo, 'di ba? Meron akong sunod. Ito, pare, introhan mo nga. Ulitin ko lang yung aking kasi di ako satisfied sa Sagot sagot mo. ko eh. Di ako satisfied. Ulitin ko yung biggest red flag. Oo. Kailangan ko yan. Bibigyan ko ng magandang yan. Di ba, pare, sobrang daming mga ngayon, mga trends ngayon sa Sokmed, di ba? Oo. Sa TikTok. Mm-hmm. Mga trends na naging standards na. Oo. Di ba? Tas familiar naman tayo sa mga trends na red flag, di ba? Oo. Kaya, pare, tatanungin ko kayo ngayon. What is your biggest red flag in a person? Go, pare. Gago. Ang ng tanong parang ang simple pero ang malaki yung impact eh. Oo. Katulad na nga din ang sinabi mo tol, tayong titingin talaga. Huwag nating bigyan ng gender yung Huwag nating bigyan ng na babae o lalaki yan. Sabihin natin na yung tao nga. It's a good thing talaga na hindi natin dapat sinasabi na, ay, sa babae ganyan yung lalaki. Maganda yung sinabi ni Bossing
Goods yun, goods. Ang sa akin naman kasi, pare, biggest red flag ko sa isang tao, kumbaga, sa pati na rin sa kaibigan, sa pagpipili din ng kaibigan yan, is yung hindi sila take na, kumbaga, hindi nila pinapangatawanan yung sinasabi nila. Hindi nila kayang pangatawanan yung mga naging ano nila sa kumbaga hindi nila kayang pangatawanan yung sinasabi nga nila. Pare, cut na tayo. Wala na masabi. Nantok na ako. So yun guys. What is your biggest red flag nga pala? Maiba naman tayo. Hindi naman kami magtatanungan dito. Kayo naman ang tatanungin namin guys. What is your biggest red flag in a person? Kahit na sino pa yan. Babae, lalaki. Kahit sino. Kaibigan. Di ba? Ano yung biggest red flag nyo sa isang tao? Comment down below, mga tol. Thank you. Naubos na yung sasabihin ni boss. Naubusan ako ng sasabihin. 50 minutes